Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na siswertehin at mabibigyan ng regalo. At habang nakikinig ka, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil malay mo, sa simpleng pag-comment mo ay ikaw ang mapansin at mapasama sa susunod na mabibigyan ng biyaya. Ngayon, ihanda mo ang puso mo dahil ang istoryang ito ay tungkol sa isang lalaking minamaliit ng lahat, isang tagalinis ng sahig na walang apelidong makapangyarihan, walang pera, walang kampo, pero may pusong mas malinis pa kaysa sa mga opisyal na araw-araw niyang pinaglilingkuran. Sa bayan ng San Aurelio, kilala ang malaking gusali ng munisipyo, hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil sa mga pangakong doon pumapasok at bihirang lumabas na natutupad. Sa harap nito, may watawat na kumakaway tuwing umaga, may mga sasakyang mamamahalin ng mga opisyal na nakaparada sa gilid, at may mahabang pila ng mga taong umaasang mabibigyan ng tulong. Ngunit sa loob ng gusaling iyon, may isang lalaking halos hindi napapansin ng lahat. Siya si Tadeo Marasigan, 30 anyos, payat ngunit matikas, laging nakasuot ng kupas na asul na uniform ng janitor at may mga kamay na sanay humawak ng mop, timba, basahan at minsan mga papel na ayaw nang basahin ng mga nasa pwesto. Tuwing alas 5 pa lang ng umaga, nauuna pa si Tadeo sa sikat ng araw. Bago pa dumating ang mga empleyado, binubuksan na niya ang bintana ng munisipyo, pinapalis ang alikabok sa lumang pasilyo, at pinupunasan ang mga sahig na mamaya ay tatapakan ng mga taong akala mo ay may-ari ng bayan. Habang dumadasdos ang mop sa tiles, tahimik siyang humihinga ng malalim, hindi dahil pagod na siya agad, kundi dahil sa bawat sulok ng gusaling iyon, may kwento siyang naririnig. Kailangan ko lang po ng medical assistance para sa anak ko, pakiusap ng isang nanay sa counter. Balik ka na lang next week, wala pang release, malamig na sagot ng empleyado. Pero emergency na po ito. Sinabi ng wala pa. Madalas hindi umiimik si Tadeo, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang kapag nagsalita siya, sasabihin lang ng iba, janitor ka lang. Kaya ang ginagawa niya, itinatago niya sa isip ang bawat reklamo, bawat pangalan, bawat dahilan kung bakit tila ba ang mahihirap sa San Aurelio ay ipinanganak para maghintay, habang ang mayayaman ay ipinanganak para unahin. Hindi naman dating ganito ang pangarap ni Tadeo. Noong binata pa siya, kilala siya sa kanilang barangay bilang matalinong anak ni Elias Marasigan, isang minero, at ni Dorinda Marasigan, isang mananahi. Naging iskolar siya sa San Aurelio College at kumuha ng political science. Pangarap niyang maging abogado, o kung hindi man, maging lingkod bayan na hindi nagpapayaman. Madalas niyang sabihin noon sa ama, "Tay, balang araw, babasahin ko ang batas hindi para takutin ang tao, kundi para ipagtanggol sila." Ngumiti lang noon si Elias habang nagtatanggal niyang putik sa bota. "Anak, hindi kailangang malakas ang boses para marinig ka. Minsan sapat na ang malinis ang hangarin mo." Ngulit isang gabi, nagbago ang lahat. Sumabog ang isang bahagi ng minahan sa Sitio Daplin at kabilang si Elias sa mga hindi na nakauwi. Ayon sa opisyal na report, aksidente raw iyon. Ayon sa kumpanya, sinunod daw ang lahat ng safety procedure. Pero ayon sa mga manggagawang pabulong na kausap kay Dorinda, matagal na raw nilang nireklamo ang bitak sa tunnel, ngunit hindi pinansin dahil ayaw gumastos ng may-ari. Wala silang napatunayan, wala silang panlaban, at habang nagluluksa ang pamilya Marasigan, may mga lalaking nakabarong na dumating dalang maliit na sobre. "Pakiramlam po ng kumpanya," sabi ng isa. Binuksan ni Dorinda ang sobre. Kaunting pera, wala pang sapat para sa isang buwang gastos. Doon una nakita ni Tadeo kung paano binibili ang katahimikan ng mahihirap. Doon din siya napilitang huminto sa pag-aaral. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang buhayin ang ina at ang bunsong kapatid niya si Nilo, na noon ay nasa high school pa lamang at nangangarap maging guro. Kaya pumasok siya bilang janitor sa munisipyo.
Sa unang buwan niya, halos gabi-gabi siyang umuume na masakit ang likod. Pero hindi iyon ang pinakamabigat. Ang pinakamabigat ay makita ang mismong mga taong dapat tumutulong sa bayan na inuuna ang sariling interes. Kapag may dumating na may dalang rekomendasyon mula sa makapangyarihan, mabilis ang aksyon. Kapag simpleng magsasaka, tindera, tricycle driver o matandang may sakit ang lumapit, laging may kulong na papel, laging may pila, laging may dahilan. Isang tanghali habang naglalagay siya ng basurahan malapit sa conference room, narinig niya ang pangalan ni Congresswoman Celestina Valderrama. Siya ang pinakakilalang babae sa buong distrito. Maganda, edukada, mahusay magsalita at anak ng dating gobernador na si Don Primitivo Valderrama. Sa mga tarpaulin, lagi siyang nakangiti habang may hawak na bata o nakikibagkamay sa mga tagatunda. Tinatawag siyang prinsesa ng serbisyo. Ngunit sa munisipyo, iba ang bulong tukol sa kanya. Matalino raw, oo. Mabait sa kamera, oo. Pero malamig sa mga taong hindi niya kailangan. Dumating si Celestina bandang 2:00 ng hapon. Kasunod ang chief aide niyang si Brando Quinto at social media handler na si Mirela Sano. Makinis ang suot niyang puting blazer, maayos ang buhok at kahit hindi siya sumigaw, napapalingon ng mga tao kapag dumadaan siya. Tumigil siya sa labi nang makita niyang basa pa ang sahig. "Sino naglinis nito?" tanong niya, nakakunot ang noo. Lumapit si Tadeo at bahagyang yumuko. "Ako po ma'am, pasensya na po may natapong kape kanina kaya nilinis ko agad." Tinignan siya ni Celestina mula ulo hanggang paa. Hindi galit ang tingin niya, pero may lamig na parang sanay siyang may mga taong dapat lang nasa gilid. "Next time, siguraduhin mong hindi nakakaabala sa dadaanan ng bisita," sabi niya. "Opo ma'am." Napangisi si Brando. "Tadeo, di ba? Bilisan mo, baka madulas ang congresswoman, ikaw pa ang maging dahilan ng national issue." Nagtawanan ng ilang staff. Si Tadeo ay ngumiti lamang ng bahagya at ipinagpatuloy ang trabaho. Ngunit sa dibdib niya, may munting kirot. Hindi dahil pinagtawanan siya, sanay na siya roon, kundi dahil napakadali para sa kamilang gawing biro ang taong katulad niya. Kinabukasan, nagkaroon ng public consultation tungkol sa evacuation center na matagal nang ipinangako sa barangay Pagsibol. Naroon ang mga barangay captain, ilang department heads at mga residenteng umaasang may malinaw na sagot. Si Tadeo ay nasa gilid, nag-aayos ng tubig at upuan. Habang nagsasalita ang municipal engineer, napansin niyang iba ang halagang binabanggit sa presentation kumpara sa dokumentong nakita niya noong nakaraang linggo sa bodega. 28 million po ang total allocation, sabi ng engineer. Napahinto si Tadeo. Sa lumang folder na napulot niya sa tambak, 36 million ang nakasulat doon. Hindi siya dapat makialam, wala siya sa posisyon. Ngunit naroon sa harap niya si Mang Leandro Umpad, matandang magsasakang ilang beses nang binaha ang bahay. Naroon din si Remy Balagtas, tindera sa palengke na nawalan ng paninda noong huling bagyo. Naroon ang mga taong totoong nangangailangan ng evacuation center. Hindi niya napigilan ang sarili. Mahina lang sana ang pagkakasabi niya, pero narinig sa tahimik na silid. Parang hindi po tugma ang halaga. Lumingon ang lahat. Nanigas si Tadeo. Tumaas ang kilay ni Celestina. "Anong sinabi mo?" Humakbang si Brando palapit. "Tadeo, lumabas ka na lang muna." Ngunit nakatingin na sa kanya ang mga tao. Lumunok ni Tadeo ang kaba. "Pasensya na po, may nakita lang po akong kopya ng project summary sa storage room. 36 million po ang nakalagay doon, hindi 28. Ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos ay tumawa si Mirela. Ay, marunong na palang mag-audit ang janitor ngayon. Sumunod ang tawanan ng ilang opisyal. Tinitigan ni Celestina si Tadeo. "Ikaw ba ang congresswoman dito o tagalinis lang ng sahig?" Tumalim ang katahimikan. Napayuko si Aling Remy, napailing si Mang Leandro. Ngunit si Tadeo, kahit nanginginig ang mga daliri, ay hindi umatras. "Tagalinis lang po ako ng sahig, ma'am. Pero kahit sahig ang nililinis ko, nakikita ko pa rin kapag may dumi sa papel." Nawala ang ngiti ng ilan. Naningit ang mata ni Celestina. Hindi makapaniwalang sinagot siya ng ganon ng taong sanay siyang makita sa gilid. Pero bago pa siya makapagsalita, may isang barangay kagawad na nagtanong, "Congresswoman, pwede po bang makita ang 2 dokumento?" Doon nagsimula ang bulong-bulong. Hindi pa yon ang araw ng pagbagsak ng mga Valderrama. Hindi pa yon ang araw na tatayo si Tadeo sa entabla.
Ngunit yon ang unang araw na may ilang taong nakakita siya, hindi bilang janitor, kundi bilang lalaking may alam, may tapang, at may malasakit. Pagkatapos ng consultation, pinatawag siya ng supervisor niyang si Kapitanyo Reliosa. "Tadeo, gusto mo bang mawalan ng trabaho?" Marining na tanong. "Hindi po, sir. Kung hindi, matuto kang lumugar. Hindi lahat ng alam mo dapat sinasabi mo." Tahimik na tumanggo si Tadeo, pero habang pauwi siya sakay ng lumang bisikleta, dala ang tira-tirang pandesal para sa ina, hindi mawawala sa isip niya ang sinabi niya. Kahit siya ay nagulat sa sariling tapang. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang si Dorinda na tinatayo ang uniforme ni Nilo sa ilalim ng mahinang ilaw. "Pagod na naman ka, anak?" tanong nito. "Opo, Nay, pero okay lang." Lumapit si Nilo, hawak ang libro. "Kuya, sabi ni Maestra Isabel kung hindi daw ako titigil, pwede raw akong mag-scholarship sa education." Ngumiti si Tadeo. "Tutuloy ka, Nilo, kahit anong mangyari." "Nakakahiya na sa'yo, kuya." Umupo si Tadeo sa tabi niya. "Mas nakakahiya kung susuko tayo." Kinagabihan, habang tulog na ang ina at kapatid, inilabas ni Tadeo ang lumang notebook na binili niya sa palengke. Sa unang pahina, isinulat niya, "Tunay na ulat ng bayan." Doon niya inilista ang pangalan ng mga residenteng hindi natutulungan, ang mga proyektong kulang ang paliwanag, ang mga pamilyang pinaalis sa lupa, ang mga pasyenteng walang gamot sa district hospital, at ang mga batang tumatawid sa sirang tulay para pumasok sa eskwela. Hindi niya alam kung saan hahantong ang notebook na yon. Hindi niya alam na isang araw, iyon ang magiging sandatang mas matalim pa sa pera, apelyido, at kapangyarihan. Sa mga sumunod na linggo, may ilang taong palihim na lumapit sa kanya. Una si Jorvan Halili, tricycle driver na laging nakaparada sa labas ng munisipyo. "Pre," sabi ni Jorvan habang inaayos ang side mirror ng tricycle. "Totoo bang sinagot mo si Congresswoman?" "Hindi ko sinagot. Lininaw ko lang." Napatawa si Jorvan. Pareho lang yun sa pandinig ng mayayabang. Sumunod si Elka Miravalles, batang reporter sa maliit na online page ng bayan. "Tadeo, may kopya ka ba ng mga dokumentong nakita mo? Hindi ko ilalabas agad. Gusto ko lang maintindihan. Ayaw kong magpakalat ng walang sigurado. Kaya nga ako lumapit kasi parang ikaw lang ang marunong mahiya sa katotohanan." May dumating ding dating guro na si Maestra Isabel Fonte, babaeng retirado na matalas pa rin ang paningin sa mali. Siya ang ulang nakabasa ng ilang pahina ng notebook ni Tadeo. Matagal siyang hindi nagsalita pagkatapos. "Anak, alam mo ba kung ano ang hawak mo?" "Mga reklamo lang po." "Hindi. Hawak mo ang pulso mong bayan." Mula noon, tuwing gabi ng Biyernes, nagtitipon sila sa maliit na karinderya ni Aling Pasing malapit sa palengke. Naroon si Jorvan, Elka, Maestra Isabel, minsan si Remy, at kapag walang duty, ang security guard na si Ompong Ragudo. Hindi sila grupo ng mga rebelde, hindi sila mayayaman. Wala silang plano noon kundi pag-usapan kung paano tutulungan ang mga taong hindi pinapakinggan. Isang gabi, habang umuulan at tumutulo ang tubig mula sa yero ng karinderya ng palengke, tinanong ni Remy si Tadeo, "Bakit hindi ikaw ang tumakbo sa susunod na eleksyon?" Napatigil ang lahat. Si Tadeo ang unang natawa. "Ako? Janitor? Bakit?" sagot ni Remy. "Mas malinis ka pa kaysa sa mga nakaupo." Umiling siya. "Wala akong pera, wala akong makinarya, wala akong pangalan." Sumandal si Maestra Isabel at seryosong tumingin sa kanya. "Anak, pero may tiwala ka ng mga taong pagod ng maloko." Hindi agad nakasagot si Tadeo. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa isip niya, nakita niya ang mukha ng ama, ang pagod ng ina, ang pangarap ni Nilo, ang mga pasyenteng walang gamot, ang mga magsasakang nawawalan ng lupa, at ang mga batang tumatawid sa sirang tulay. "Hindi ko alam kung kaya ko," bulong niya. Sumagot si Ompong, na bihirang magsalita. "Wala namang nagsisimula na kayang-kaya agad. Minsan nagsisimula lang dahil wala nang ibang gustong lumaban." Nang gabing iyon, umuwi si Tadeo na mas mabigat ang dibdib kaysa dati. Hindi dahil natatakot siya sa trabaho, kundi dahil sa unang pagkakataon, may mga taong naniwala na maaari siyang maging higit pa
sa lalaking naglilinis ng sahig. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya si Dorinda na nakaupo sa tabi ng bintana. Hawak ang lumang litrato ni Elias. "Nay," sabi niya, "sa tingin mo ba, may karapatan mangarap ang gaya natin?" Tumingin si Dorinda sa kanya. Pagod ang mukha nito, pero malinaw ang mga mata. "Anak, ang mahirap madalas pinagkakaitan ng pagkakataon, pero hindi ibig sabihin nun bawal na siyang mangarap." Dahan-dahang tumanggo si Tadeo. Wala pa siyang desisyon, wala pa siyang lakas ng loob. Ngunit sa gabing iyon, habang naririnig niya ang patak ng ulan sa bubong, may maliit na apoy na nagsisimulang mabuhay sa dibdib niya. Hindi pa siya kandidato. Hindi pa siya kalaban ng mga Valderrama. Hindi pa niya alam na darating ang araw na hahamunin siya ng isang congresswoman sa harap ng buong bayan. Sa nayon, siya pa rin si Tadeo Marasigan, janitor, anak, kapatid, at tahimik na tagapagmasid ng bayang sugatan. Pero sa ilalim ng katahimikan iyon, nagsisimula ng mabuo ang isang pangarap na matagal nang hinihintay ng San Aurelio. Lumipas ang ilang linggo mula nang mapahiya ang mga opisyal sa public consultation tungkol sa evacuation center. Hindi naging katulad ng dati ang pagpasok ni Tadeo sa munisipyo. Dati, kapag dumadaan siya sa pasilyo, halos walang pumapansin sa kanya. Ngayon, may ilang empleyadong napapatingin, may bumubulong, may umiiling, at may palihim na nungingiti na tila ba proud sa ginawa niya, ngunit takot lang ipakita. "Uy, Congressman!" Kantiyaw ni Brando Quinto isang umaga nang makita siyang nagpupunas ng salamin sa labi. Nagtawanan ang dalawang staff na kasama nito. Hindi sumagot si Tadeo. Pinagpatuloy niya lang ang pagpupunas. Natutunan na niyang hindi lahat ng insulto ay kailangan sagutin. May mga laban na kapag pinatulan mo, ikaw pa ang lalabas na maliit. Pero hindi lahat ay nanunukso. Minsan, habang naglilinis siya sa gilid ng record section, may lumapit na matandang babae. Nanginginig ang kamay habang hawak ang folder. "Ikaw ba si Tadeo?" Mahinang tanong nito. "Opo, nanay. Bakit po?" "Ako si Corazon Lumbay. 3 buwan na akong pabalik-balik dito para sa burial assistance ng asawa ko. Lagi nilang sinasabing kulang ang papeles ko. Pero kumpleto naman lahat. Baka pwede mo lang tingnan kung saan ba ako nagkakulang." Tumingin si Tadeo sa paligid. Bawal sa kanyang makialam sa trabaho ng ibang opisina. Pero hindi niya kayang talikuran ng matandang halos maiyak na sa pagod. "Tignan ko po, nay, pero hindi ko po maipapangakong maayos ko agad." Umupo sila sa isang bakanting bangko. Isa-isa niyang tinignan ang dokumento. Kumpleto nga. Death certificate, barangay certificate, valid ID, application form. Wala siyang nakitang kulang. "Nay," mahinahon niyang sabi, "kumpleto po ito. Sino po ang huling nakausap niya?" "Itong si Sir Lando raw po sa assistance desk." Kinabukasan, palihim na tinanong ni Tadeo si Lando, isang clerk na kilala sa pagiging masungit. "Sir, may lumapit po bang Corazon Lumbay sa inyo?" Sumingaw si Lando. "Bakit? Trabaho mo na ba yan?" "Hindi po. Nagtatanong lang po." "Sabihin mo sa matanda, bumalik siya kapag may endorsement na siya galing sa konsehal. Ganon dito." Doon lalong luminaw kay Tadeo ang matagal na niyang napapansin. Hindi sapat na kumpleto ang papeles ng mahirap. Kailangan pa rin nilang lumuhod sa taong may kapangyarihan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, isinulat niya sa notebook ang pangalan ni Corazon Lumbay. Sa ibaba nito, isinulat niya, kumpleto ang requirements pero hinahanapan ng padrino. Habang sumusulat siya, pumasok si Nilo sa maliit nilang sala, hawak ang lumang cellphone. "Kuya, trending ka pa rin sa page ni Ate Elka." Napatingin si Tadeo. Ano na naman ang nilagay niya? "Hindi ikaw ang bida." Yung tanong niya kungkol sa evacuation center. Ang daming nagko-comment. May nagsasabing matagal na raw nilang nireklamo yung pondo. May padala pa ng picture ng sirang tulay sa sitio Maligaya. Kinuha ni Tadeo ang cellphone. Nakita niya ang post ni Elka Miravalis. Kung janitor ang unang nakapansin ng mali sa numero, bakit hindi napansin ang mga binabayaran para magbantay? Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot. "Nilo,
sabi niya. Kapag lumaki ang ingay, lalaki rin ang galit ng mga nasa taas. E di dapat mas lumakas din tayo, sagot ng kapatid niya. Napangiti si Tadeo. Minsan mas matapang pa ang mga batang kagaya ni Nilo dahil hindi pa sila lubusang pinapagod ng mundo. Sa mga sumunod na araw, mas dumami ang lumalapit kay Tadeo. Hindi para hingian siya ng pera, kundi para magkwento. Si Remy Balagtas, tindera sa palengke, ay nagdala ng listahan ng mga vendors na buwan-buwan pinagbabayad ng extra fee ng mga tauhan ng alkalde. Si Mang Leandro Umpad naman ay nagpakita ng notice na sinasabing kailangang lisanin ng pamilya nila ang lupang sinasaka sa loob ng 3 dekada dahil bibilhin daw iyon para sa Agricultural Modernization Project. Si Doktora Sabina Alcaraz naman, isang doktor sa District Hospital, ay unang nagpadala ng sulat kay Elka bago siya nagpakita kay Tadeo. Nagkita sila sa likod ng maliit na chapel, malayo sa munisipyo. Hindi ako dapat nandito, sabi ni Doktora, suot ang puting coat na halatang pagod na. Kapag nalaman ng hospital director na nagsasalita ako, tatanggalin ako. Bakit po kayo namapit? Tanong ni Tadeo. Dahan-dahan niyang binuksan ng brown envelope. Naroon ang kopya ng procurement list, bagong oxygen tanks, hospital beds, emergency medicines, portable x-ray machine. Sa papel, parang kumpleto ang district hospital. Pero sa litrato sa cellphone ni Sabina, makikita ang sirang kama, lumang oxygen tank na may tagas at pasyenteng nakahiga sa karton dahil puno na ang ward. Sa papel, may gamot kami, sabi ni Sabina, halos pabulhong. Sa totoong buhay, pinapabili namin ng pamilya ng pasyente ang lahat. Kahit gloves, minsan wala. May mga batang namatay hindi dahil walang pag-asa, kundi dahil walang gamit. Napakuyom ang kamay ni Tadeo. Doktora, bakit ngayon lang kayo nagsalita? Napatingin siya sa kanya, namumula ang mata. Dahil ngayon lang ako nakita ng taong nasa baba, pero hindi takot tumingin sa taas. Hindi nakasagot si Tadeo. Habang lumalawak ang muting grupo nila, lumalakas naman ng inis ng kampo ni Congresswoman Celestina Valderrama. Sa malaking bahay ng mga Valderrama na nakatayo sa mataas na bahagi ng San Aurelio, tinawag siya ng kanyang ama na si Don Primitivo. Nasa mahabang mesa sila, kasama si Caspian Valderrama, kapatid ng kanyang ama at kilalang negosyante sa distrito. Nakaupo si Celestina sa dulo, maayos pa rin ang postura pero nalalamang puting napipikon. Ano ba itong naririnig ko? Tanong ni Don Primitivo habang hinahalo ang kape. Isang janitor ang nagdidikta ng usapan sa bayan? Hindi siya nagdidikta, Papa. Pinalalaki lang ng online page na iyon. Tumawa ng malamig si Caspian. Huwag mong maliitin ang apoy dahil posporo pa lang yan. Kapag hinayaan mo, susunog niya yan ng buong bahay. Uncle, janitor lang siya. Eksakto. Mariing sabi ni Don Primitivo. Kapag isang janitor ang nakapagpahiya sa pangalan natin, ibig sabihin humihina na ang takot ng tao. Napatingin si Celestina sa ama. Takot ba talaga ang gusto nating maramdaman nila? Tumahimik ang mesa. Dahang-dahang ibinaba ni Don Primitivo ang tasa. Anak, hindi mo kailangang mahalin ng lahat. Kailangan mo lang silang mapasunod. Hindi kumibo si Celestina, pero sa loob niya ay may bagay na gumalaw. Lumaki siyang pinapalakpakan, pinupuri, sinusundan ng kamera. Ngulit sa sinabi ng ama, naisip niya kung ilan sa mga ngiting nakikita niya sa tao ang totoo at ilan ang bunga lang ng takot. Samantala, sa munting karindahilya ni Aling Pasing, pinag-uusapan ni Tadeo, Jorvan, Elka, Remy, Maestra Isabel at Ompong ang mga nakalap nilang kwento. Nakapatong sa mesa ang notebook ni Tadeo, puno na halos ang kalahati. Hindi na ito sapat na notebook lang, sabi ni Elka. Kailangan itong marinig ng mas marami. Anong gagawin natin? Magrally? Hindi basta sigaw, sagot ni Maestra Isabel. Kailangan malinaw. Kailangan may direksyon. Tumihik si Remy. Malapit na ang eleksyon. Tahimik ang lahat. Si Tadeo ay napatingin sa kanila. Hindi na naman ba natin pag-uusapan yan? Bakit hindi? Tanong ni Elka. Dahil wala akong pera. Wala akong apelyido, wala akong makinarya. At higit sa lahat, hindi ako politiko. Mas mabuti nga yun. Kasi ang daming politiko na hindi naman lingkod bayan. Hindi biro ang tumakbo. Kapag ginawa ko ito, hindi lang ako ang tatamaan. Pati kayo, pati pamilya ko.
Dumukwang si Jorvan. Tadeo, tinatamaan na tayo kahit wala ka pang ginagawa. Ang tanong na lang, tatanggapin ba natin habang buhay? Walang nakasagot agad. Kinabukasan, nangyari ang trahedyang tuluyang nagtulak kay Tadeo sa desisyong iniiwasan niya. Umulan ng malakas sa San Aurelio. Hindi bagyo, pero sapat para umapaw ang ilog sa sitio Maligaya. Ang lumang tulay na matagal nang nireklamo dahil may bitak sa pundasyon ay gumuho habang may dumaraang ilang estudyante at tindero. Isa sa mga naroon, si Nilo, na pauwi mula sa pagtuturo sa mga batang kapitbahay bilang volunteer tutor. Nang marinig ni Tadeo ang balita, halos iiwan niya ang mop sa gitna ng lobby at tumakbo palabas. Pagdating niya sa sitio Maligaya, putik, sigaw at ilaw ng flashlight ang bumungad sa kanya. "Nilo!" sigaw niya. "Nilo!" Nakita niya ang kapatid sa gilid mang kalsada. Duguan ang noo, basang-basa pero buhay. Hawak nito ang isang batang babae na iiyak. "Kuya," nanginginig na sabi ni Nilo, "si Tatang Venancio. Hindi namin siya naiahon agad." Si Tatang Venancio, matandang tindero ng taho, ay isa sa mga paulit-ulit na nagrereklamo tungkol sa tulay. Ilang beses siyang nagpasa ng sulat sa munisipyo, ilang beses siyang pinangakuan. Naong gabing yun, nakahiga siya sa stretcher. Wala ng buhay. Naupo si Tadeo sa putikan. Hindi niya kilala ng lubos si Tatang Venancio, pero alam niya ang mukha nito. Alam niya ang pirma nito sa reklamo. Alam niya na hindi ito dapat namatay. Kinabukasan, dumatong si Congresswoman Celestina sa lamay kasama ang staff, media at ilang kahong relief goods. Maayos ang damit niya, malungkot ang mukha at handa na ang kamera ni Mirela. "Sa ngalan po ng aming tanggapan," sabi ni Celestina sa biyuda ni Tatang Venancio. "Nakikiramdam po kami. Sisiguraduhin po naming may tulong na may bibigay." "Ngayon?" putol ni Aling Dorinda, na naroon para damayan ang pamilya. "Ngayon kayo tutulong kung kailang may patay na?" Natigilan ang lahat. Lumapit si Celestina. "Aling Dorinda, naiintindihan ko po ang inyong galit. Hindi mo naiintindihan. Kasi kung naiintindihan nyo, noong buhay pa siya at nagmamakaawang ayusin ang tulay, pinakinggan nyo na sana." Bumigat ang hangin. Sumubok pang pumidna si Brando. "Nay, huwag po tayong gumawa ng esena sa lamay." Tumingin si Tadeo kay Brando. "Esena? May namatay dahil hindi ginawa ang trabaho nyo." "Careful, janitor," banta ni Brando. Pero bago pa makasagot si Tadeo, tumayo ang biyuda ni Tatang Venancio. "Tama siya. Ilang beses kaming nagsumbong. Ilang beses kaming naghintay. Kung may kamera kayo ngayon, kunan nyo ang kabaong ng asawa ko. Iyan ang resulta ng pangakong nyo." Hindi na ilabas ni Mirela ang kamera. Maging si Celestina ay hindi nakapagsalita. Gabi ng libing, maraming tao ang nanatili sa labas ng bahay ni Tatang Venancio. May galit, may lungkot, may tanong. Doon sa gitna ng putik at kandila, may mga residenteng lumapit kay Tadeo. "Tumakbo ka," sabi ni Remy, umiiyak. "Kung sila pa rin ang uupo, may susunod pang mamamatay. Hindi ko kaya mag-isa." Ang sagot ni Tadeo, "Hindi ka mag-isa." Sabi ni Jorvan. Isa-isang tumango ang mga naroon. Si Elka, si Maestra Isabel, si Ompong, si Dr. Sabina, si Mang Leandro at maging ang ilang kabataang dati walang pakialam sa politika. Makalipas ang 3 araw, sa harap ng sirang barangay hall ng Pagsibol, walang malaking stage, walang banda, walang tarpaulin na makintab, isang lumang mesa lang, megaphone na hiniram sa simbahan at mga taong nakapayong dahil umaambon pa rin. Tumayo si Tadeo sa harap nila. Naninginig ang kamay niya sa unang hawak sa mikropono. "Ako po si Tadeo Marasigan." Simula niya. "Janitor po ako sa munisipyo. Anak ng minerong namatay ng walang hustisya. Kapatid ng estudyanteng muntik nang mamatay sa tulay na matagal nang pinabayaan. Hindi po ako mayaman. Wala po akong pamilyang politiko. Wala po akong ipapamigay na pera. Pero may dala po akong mga pangalan, reklamo, resibo at pangarap ng mga taong matagal nang hindi pinakinggan. Tahimik ang lahat. Hindi ko po ipinapangakong yayaman ang lahat kinabukasan.
Hindi ko po ipinapangakong mawawala ang problema sa isang gabi. Ang ipinapangako ko po, kapag ako ang inyong pinili, bubuksan natin ang budget. Ipapakita natin ang kontrata. Hindi na kailangang may padrino bago matulungan at walang proyektong tatanggapin hanggat hindi alam ng tao kung saan napunta ang pera. May unang pumalakpak. Si Aling Dorinda iyon, umiiyak habang nakatayo sa gilid. Sumunod si Nilo. Pagkatapos, dumagundong ang palakpakan ng buong bakuran. Mula roon, nagsimula ang kampanyang walang pera. Si Jorvan ang nagdala kay Tadeo sa mga barangay gamit ang tricycle. Si Remy naman ang nag-ipon ng barya mula sa vendors para makapadpaprint ng simpleng flyers. Si Elka ang gumawa ng video series na Tanong ng Bayan, kung saan ipinapaliwanag ni Tadeo ang budget gamit ang simpleng wika. Si Maestra Isabel naman ang nagsulat ng plataporma. Si Ompong naman ang nagbantay sa volunteers kapag may kahina-hinalang motor na sumusunod. Ngunit, hindi papayag ang kampo ni Celestina na lumaki ang apoy. Gumawa si Brandon ng memes, larawan ni Tadeo na may map, may nakasulat na basahan sa kongreso, pinagtawanan siya online. May mga peking account na nagsabing bayaran daw siya ng kalaban ng Valderrama. Si Mirelia naman ay naglabas ng edited video na nagpapakitang tila sumisigaw si Tadeo sa lamay, kahit hindi naman iyon ang buong pangyayari. Nasaktan si Tadeo, pero mas nasaktan si Dorinda. Anak, sabi niya isang gabi, hawak ng cellphone na ipinakita ni Nilo. Kaya mo pa ba? Napatingin si Tadeo sa mga komentong mapanlait. Hindi ko alam, Nay. Kung gusto mong tumigil, hindi kita pipigilan. Matagal siyang natahimik. Pero paano si Tatang Venancio? Paano ang mga susunod? Napaluha si Dorinda. Yan ang kinatatakot ko sa'yo. Mas iniisip mo pa sila kaysa sa sarili mo. Dumating ang unang public debate sa plaza ng San Aurelio makalipas ang ilang linggo. Dinaluhan iyon ng daan-daang tao. Sa isang panig, si Celestina Valderrama, matalas magsalita, elegante, sanay sa entablado. Sa kabilang panig, si Tadeo Marasigan, simpleng polo, lumang sapatos at mga papel na hawak na may lukot sa gilid. Sa umpisa, lamang si Celestina. Maayos ang sagot niya, puno ng datos, puno ng karanasan. Ngunit nang tanungin tungkol sa tulay ng Sitio Maligaya, umiwas siya sa direktang sagot. Ang infrastructure issues po ay hindi nasusolusyonan sa emosyon lamang, sabi niya. Hinawakan ni Tadeo ang mikropono. Tama po kayo, hindi emosyon lang, kaya po may dokumento ako rito. 3 beses pong may pondo para sa tulay, 3 beses ding may completion report, pero ang tulay na sinasabi nilang tapos na, gumuho at may namatay. Nag-ingay ang mga tao. Tumaas ang kilay ni Celestina. Madaling magbato ng paratang kapag hindi mo alam ang proseso ng gobyerno. Alam ko pong mahirap ang proseso, pero mas mahirap yatang ilibing ang taong namatay dahil sa prosesong ginawang palusot. Lalong lumakas ang bulungon. Doon uminit ang mukha ni Celestina. Sanay siyang hinahangaan sa debate, sanay siyang nauuna sa mga sagot. Ngunit sa gabing iyon, isang janitor ang pinapalakpakang mas malakas kaysa sa kanya. Kaya nung ngiti siya, malamig at magpapahamon. Sige Tadeo Marasigan, sabi niya sa harap ng buong plaza. Kung gaano ka kasigurado na kaya mo akong talunin, tatandaan mo ito. Kung matatalo mo ako sa eleksyon, papakasalan kita. Nagbigla ang lahat. Pagkatapos ay nagtawanan ng mga tao. Ang iba ay napasigaw, ang iba ay pumalakpak parang palabas ang pinanunood. Ngunit hindi tumawa si Tadeo. Tinignan niya si Celestina hindi bilang babaeng makapangyarihan, hindi bilang premyo, kundi bilang taong ginamit ang kasal para gawing biro ang laban ng bayan. Hindi ko kailangan ng kasal, Congresswoman. Ang kailangan ng San Aurelio ay katotohanan. Kung mananalo ako, hindi ikaw ang sisingilin ko. Sisingilin ko ang sistemang nagpahirap sa mga tao. Unti-unting tumahimik ang plaza. Ang ngiti ni Celestina ay nawala. At sa gabing iyon, habang kumakalat ang video ng debate sa buong distrito,
Hindi ang hamon niyang kasal ang mas tumatak sa puso ng tao. Ang tumatak ay ang janitor na hindi nagpasilaw, hindi nang bastos, at hindi ginawang biro ang dignidad ng bayan. Pag-uwi ni Tadeo, pagod na pagod siya. Ngulit pagdating niya sa maliit nilang bahay, nadatnan niya si Nilo na nakangiti habang hawak ang cellphone. "Kuya," sabi nito, "ang daming volunteers na nagbe-message. Gusto raw nilang tumulong." Naupo si Tadeo. Mula sa kusina, lumabas si Dorinda dalang mainit na salabat. "Anak," sabi niya, "mukhang hindi na lang ikaw ang lumalaban." Sa labas, tahimik ang gabi. Ngunit sa iba't ibang bahay ng San Aurelio, may mga taong nanonood ng video. May mga estudyanteng nagpaplanong gumawa ng posters. May mga tinderang nagbibilang ng bariyang iaambag. At may mga magsasakang unang beses muling naniwalang baka ang boto nila ay hindi pala sayang. Sa mansyon ng mga Valderrama, nakatayo si Celestina sa harap ng malaking bintana. Pinapanood ang ilaw ng bayang unti-unting gumigising. Sa likod niya, galit na galit si Don Primitivo. "Pinahiya mo ang pangalan natin," sabi nito. Hindi sumagot si Celestina. Dahil sa unang pagkakataon, hindi lang galit ang nararamdaman niya kay Tadeo Marasigan. May takot, may inis, at may maliit na tanong na ayaw niyang aminin sa sarili. Paano kung ang janitor na minamaliit niya ang unang taong tunay na nakakita sa bulok na pundasyon ng mundong buong buhay niyang pinaniwalahang tama? Pagkatapos ng gabing iyon sa plaza, hindi na napigilan ang pagkalat ng pangalan ni Tadeo Marasigan. Ang video ng debate ay paulit-ulit na pinanood sa mga cellphone, computer shop, sari-sari store, terminal ng tricycle at maging sa waiting area ng district hospital. Sa una, marami ang nakiusyoso dahil sa sinabi ni Congresswoman Celestina Valderrama na papakasalan niya si Tadeo kapag natalo siya. Ngulit habang inuulit-ulit ng tao ang video, hindi na ang hamon ang pinag-uusapan nila. Ang mas tumatak sa kanila ay ang sinabi ni Tadeo na hindi niya kailangan ng kasal, dahil ang kailangan ng bayan ay katotohanan. Sa palengke, habang nagbubukas ng paninda si Remy Balagtas, narinig niya ang dalawang matandang babae na nag-uusap. "Hindi ko akalain na may lalaking hindi sasamantalahin ang ganoong hamon," sabi ng isa. "Kung iba siguro yun, ipagyanyabang na," sagot ng isa pa. Pero siya, parang mas inisip pa ang bayan kaysa sa sarili niyang kahihiyaan. Napangiti si Remy habang inaayos ang talong sa bilaw. "Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi pang karaniwang tao si Tadeo. Tahimik lang noon pero marami palang nakikita." Mula noon, hindi na lamang barya ang inaambag ng mga tao. May mga nagdala ng lumang plywood para gawing karatula. May estudyanteng nag-volunteer na gumawa ng simpleng campaign posters. May mga nanay na nagluluto ng lugaw para sa volunteers. May mga tricycle driver na pumapayag ihatid si Tadeo sa malalayong sityo kahit hindi agad nababayaran ng gasolina. Ang dating maliit na grupo sa karinderya ni Aling Pasing ay lumaki ng lumaki hanggang sa kinailangan nilang lumipat sa bakanteng lote sa likod ng chapel tuwing gabi para magplano. Ngunit habang lumalakas ang kampanya ni Tadeo, lumalala rin ang galit ng mga Valderrama. Sa mansyon, nagtipon sina Don Primitivo, Caspian Valderrama, Brando Quinto, Mirelia Sano at ilang barangay captain na matagal nang hawak ng pamilya. Nasa gitna ng mesa ang mapa ng buong distrito, may markang pula sa mga barangay kung saan lumalamang ang pangalan ni Tadeo sa mga usapan. "Hindi ito biro," sabi ni Caspian habang itinuturo ang barangay pagsibol. "Noon, kapag sinabi nating Valderrama, tapos na ang laban. Ngayon, pati mga vendor, magsasaka at estudyante nagtatanong na ng budget." Suminghal si Don Primitivo. "Dahil hinayaan ninyong lumaki ang isang basaran." Napayuko si Brando. "Gumagawa na po kami ng paraan. May ilalabas kaming issue tungkol sa campaign funds niya." "Anong campaign funds?" Malamig na tanong ni Celestina na tahimik na nakaupo sa dulo. "Piso-piso lang ang ambag ng tao sa kanya."
Mas madaling baluktutin ang totoo kapag hindi kumpleto ang papel, sabi ni Brando. Sabihin nating ginagamit siya ng kalaban niyo sa national level. Napatingin si Celestina kanya. Noon, sanay siyang pumayag sa ganitong usapan. Parte iyon ng politika, sabi ng ama niya. Pero mula nung makita niya ang mga mata ng tao sa plaza, may bigat na sa dibdib niya tuwing naririnig ang plano ng paninira. Siguraduhin ninyong walang lalabag sa batas, sabi niya. Tumawa si Caspian. Pamangkin na, sa politika, hindi batas ang unang sinusunod, resulta. Hindi sumagot si Celestina, pero sa katahimikan niya, naroon ang unti-unting pagkabiyak ng dati niyang paniniwala. Samantala, sa kampo ni Tadeo, hindi rin madali ang mga araw. May mga poster nilang pinupunit sa gabi. May volunteers na sinusundan ng motorsiklo. Isang beses, ang tricycle ni Jorvan ay binasag ang windshield habang nakaparada. Nang makita iyon ni Tadeo, napaupo siya sa tabi ng gulong. Halos mawalan ng lakas. Jorvan, nadadamay ka na, sabi niya. Pinulot ni Jorvan ang piraso ng basag na salamin at ngumiti kahit halatang galit. Pre, dati pa naman ako nadadamay. Pinagkaiba lang, ngayon alam ko na kung bakit ako lumalaban. Paano kung may masaktan? May nasaktan na. Si Nilo, si Tatang Venancio, yung mga pasyente sa ospital, yung mga magsasakang nawalan ng lupa. Hindi ba mas masakit kung tumigil tayo ngayon? Hindi nakaimik si Tadeo. Sa loob niya, may takot na hindi niya kayang itago. Hindi siya bayani sa pelikula. May pamilya siyang kailangang isipin. May ina siyang umiiyak kapag gabing-gabi na siyang umuuwi. May kapatid siyang minsan ay napapatingin sa labas ng bintana tuwing may dumaraang motor. Ngulit sa bawat takot niya, may mas malakas na tanong. Kung hindi ngayon, kailan pa? Makalipas ang 2 linggo, sumabog ang unang malaking ebidensya na lalong nagpayanig sa kampanya. Si Dr. Sabina Alcaraz, matapos ang ilang gabing hindi makatulog ay nagdesisyong magsalita. Hindi na niya kayang makita ang mga pasyenteng naghihintay ng tulong habang sa papel ay parang perpekto ang ospital. Nagkita sila ni Tadeo, Elka at Maestra Isabel sa lumang classroom ng San Aurelio College. Dala ni Sabina ang brown envelope na mas makapal na kaysa dati. Kapag inilabas natin to, hindi lang trabaho ko ang mawawala, baka pati lisensya ko, pati seguridad ko. Doktora, hindi namin kayo pipilitin. Kung hindi ninyo kaya, itatago muna natin. Umiling si Sabina. Namumula ang mata niya, pero buo ang tinig. Mas hindi ko kaya ang manahimik. Kinabukasan, inilabas ni Elka ang video interview ni Sabina sa online page niya. Ipinakita roon ang procurement documents, bagong hospital beds, oxygen tanks, emergency medicines, portable x-ray machine, at iba pang equipment na sinasabing naihatid na sa San Aurelio District Hospital. Pagkatapos, ipinakita ni Sabina ang totoong lagay ng ospital. Pasyenteng nakahiga sa hallway, oxygen tank na kinakalawang, gamot na expired, at nurse na umiiyak dahil wala silang maibigay sa batang nilalagnat. Sa video, tumingin si Sabina sa kamera at sinabi, "Hindi po ito simpleng kakulangan. May pondo po. May dokumento po. Ang tanong, nasaan ang gamit?" Parang apoy na kumalat ang video. Sa loob ng isang araw, umabot ito sa kalapit bayan. Maraming nagalit, maraming umiyak, maraming dating tahimik ang naglabas ng sariling kwento. Sinubukan ni Brando na kontrahin ito. Nagpa-press conference siya kasama ang ilang opisyal ng ospital. Politically motivated po ito. Ginagamit ni Tadeo Marasigan ng doktor para manira. Ngunit hindi nila inaasahan na may lalabas pang saksi. Si Mang Leandro Umpad, ang matandang magsasakang pinapahalis sa lupang sinasaka, ay nagpunta sa maliit na opisina ni Elka. Dala ang isang lumang cellphone na basag ang screen. "Nakunan ko ito nung isang gabi," sabi niya. Sa video, makikita ang isang truck na may kahong nakatatak bilang medical supplies. Ngulit imbis na sa ospital dalhin, ipinasok ito sa warehouse na pag-aari ng Valderrama Trading, ang kumpanya ni Caspian.
Hindi malinaw ang lahat, pero sapat ito para lalong magtanong ang tao. Nang malaman iyon ni Tadeo, hindi siya nagdiwang. Sa halip, napaupo siya sa labas ng chapel at napayuko. "Bakit ganyan ang mukha mo?" tanong ni Elka. "Malaking ebidensya ito." "Kasi ibig sabihin, totoo ang hinala natin. At kung totoo ito, ilang buhay ang nawala dahil sa kanila." Walang nakasagot. Dumating ang huling linggo ng kampanya na parang mahabang gabi bago ang bagyo. Sa Grand Rally ni Celestina, may malaking entablado, sikat na singer, ilaw, tarpaulin at libreng pagkain. Sa kabilang dako, ang meeting de avance ni Tadeo ay ginanap sa lumang plaza. Walang mamahaling sound system pero punong-puno ng tao. May mga batang nakaupo sa balikat ng ama, may matatandang may dalang sariling upuan, may tindera pang naka-apron dahil dumiretso pa rin sa palengke. Tumayo si Tadeo sa harap nila, hawak ang mikropono. Hindi na siya kasing kaba nung una, ngulit hindi rin siya yumabang. "Kung bukas po ay pipili kayo, huwag niyo akong iboto dahil naaawa kayo sa akin. Huwag niyo akong iboto dahil janitor ako. Iboto niyo ako kung naniniwala kayong panahon na para buksan ang pinto ng gobyerno sa mga taong matagal nang nasa labas." Mula sa gilid, umiiyak si Aling Dorinda. Hawak ni Nilo ang kamay niya. "Nay, bakit ka umiiyak?" "Kasi parang naririnig ko ang tatay mo. Sa kanya." Bulong ni Dorinda. Kinabukasan, araw ng eleksyon, madaling araw pa lang ay mahaba na ang pila sa mga presinto. Umuulan ng bahagya, ngulit walang umalis. May dalang payong ang mga tao. May baong tinapay, may kape sa termos. Ang mga dating nawawalan ng gana bumoto ay naroon, tahimik ngunit determinado. Si Maestra Isabel ang nag-organisa ng poll watchers. Si Ompong ang nagbantay sa labas ng ilang presinto kasama ang volunteers. Si Jorvan at iba pang tricycle driver ang naghatid sa matatanda at PWD voters. Si Remy ay nagdala ng lugaw para sa mga nakapila. Si Elka ay umiikot para i-document ang mga irregularidad. Hindi nagtagal, nagsimula ang problema. Sa Barangay Mabini, may mga botanteng sinabing wala raw ang pangalan nila sa listahan kahit bumoto sila noong nakaraang eleksyon. Sa Sitio Daplin, biglang nawalan ng kuryente ang presinto habang bilangan ng resibo. Sa isang paaralan, may lalaking nahuling namimigay ng sobre malapit sa gate. Tumakbo si Rixen de la Paz, ang estudyanteng leader ng volunteers, papunta kay Tadeo. "Kuya Tadeo, may report sa pagsibol. May sasakyan daw na nagtatangkang ilipat ang kahon ng balota." Hindi na nagdalawang isip si Tadeo. Sumakay siya sa tricycle ni Jorvan. Pagdating nila sa Pagsibol Elementary School, nakita nila ang ilang taong nagtatalo. Isang puting van ang nasa gilid, may dalawang lalaking pilit kinukumbinsi ang election officer na ilipat ang ballot box dahil daw security concern. Humakbang si Maestra Isabel sa harap, dala ang kopya ng election guidelines. "Hindi ninyo mailalabas yan ng walang tamang dokumento at walang presensya ng watchers," matigas niyang sabi. "Matanda, huwag kang makialam," sabi ng isang lalaki. Dumating si Ompong kasama ang ilang tanod. "Subukan mong hawakan siya at dito ka magpapaliwanag sa lahat." Nagsimulang maglabas ng cellphone ng mga tao. Nag-live si Elka. Sa takot na makunan, umatras na ang mga lalaki. Tahimik na tumingin si Tadeo sa ballot box. Hindi yun ordinaryong kahon para sa kanya. Nandun ang boses ng mga taong ilang dekadang sinasabihang walang halaga. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang bilangan. Sa headquarters ni Celestina, maaga silang nagdiwang. Sa unang partial results, lamang siya ng ilang libong boto. Nagpalakpakan ng mga tao sa mansyon. Si Brando ay ngumiti na parang tapos na ang lahat. "Ang ingay sa kalsada, hindi laging boto," sabi ni Don Primitibo. Ngunit hindi nagsalita si Celestina. Nakatingin siya sa screen, tila may hinihintay. Sa kabilang dako, tahimik sa kampo ni Tadeo. May ilang volunteers na umiiyak na. Si Nilo ay nakaupo sa tabi ng ina, hawak ang kamay nito. Si Tadeo naman ay nakatayo sa labas, nakatingin sa madilim na kalsada. Lumapit si Dorinda. "Anak, kahit anong mangyari, ipinagmamalaki kita." "Nay,
Kung matalo ako, baka mas lalong gumanti sila sa mga taong tumulong. Kung matalo ka man, may nag-ising ka pa rin. Ngulit habang lumalalim ang gabi, pumasok ang resulta mula sa malalayong barangay. Pagsibol, Daplin, Maligaya, Mabini at mga sityo na dati hindi pinapansin sa kampanya ng mayayaman. Unti-unting lumiit ang lamang ni Celestina. Pagkatapos, nagpantay. At bandang 2:00 ng madaling araw, sa huling batch ng boto mula sa sityo Ilaya, lumamang si Tadeo Marasigan. Walang nagsalita sa unang ilang segundo. Pagkatapos, sumigaw si Rixin. "Lamang na tayo!" Parang sumubog ang buong headquarters, nagyakapan ng volunteers, napaluhod si Remy, naiyak si Jorvan habang tinatakpan ng mukha, si Elka ay hindi makasalita habang hawak ang kamera. Si Maestra Isabel ay napaupo, nanginginig ang kamay at nagpabulong na sabing, "Salamat po." Nang opisyal na ideklara ng local board ang panalo ni Tadeo Marasigan, ang dating janitor ng munisipyo laban kay Congresswoman Celestina Valderrama, hindi agad nakaniti si Tadeo. Nanlaki ang mata niya, parang hindi niya alam kung paano tatanggapin ang bigat ng nangyari. Lumapit si Nilo at yunakap siya ng mahigpit. "Kuya, nanalo ka." Doon lang bumigay ang luha ni Tadeo. Hindi yun luha ng yabang. Iyon ay luha ng pagod, takot, alaala at pasasalamat. Sa isip niya, nakita niya ang ama, si Tatang Binancio, ang mga pasyente sa ospital, ang mga magsasakang pinaalis at ang mga taong pumila sa ulan lalang para ipaglaban ng boto nila. Sa mansyon ng mga Valderrama, nabasag ang baso ni Don Primitibo sa sahig. "Imposible!" sigaw niya. "Hindi tayo natatalo sa San Aurelio." Si Brando ay namumutla habang kausap ang ilang abogado. Si Caspian naman ay tahimik, ngunit ang panga ay matigas na matigas. Si Celestina ay nakatayo pa rin sa harap ng screen. Natalo siya. Sa unang pagkakataon sa buhay niya ay hindi sapat ang apelyido niya, hindi sapat ang pera, hindi sapat ang entabla, at ang mas masakit, hindi siya tinalo ng isang makapangyarihang angkan. Tinalo siya ng taong minsan niyang tinanong kung congressman ba siya o tagalinis lang ng sahig. Kinabukasan, napuno ang plaza ng tao. Hindi ito bayarang rally, walang libreng bigas, walang concert. Ang mga tao ay kusaang pumunta para makita ang bagong inalhal na kinitinad. Nang humarap si Tadeo sa microphone, nanginginig pa rin ang boses niya. "Hindi po ako ang nanalo gabi." Sabi niya, ang nanalo po ay ang bawat taong hindi nagbenta ng boto, ang bawat gurong nagbantay, ang bawat tindera, driver, magsasaka, doktor, estudyante, nanay, tatay at kabataang naniniwalang hindi kailangang mayaman para magkaroon ng boses. Pumalakpak ang buong plaza. Pagkatapos, may reporter na sumigaw, "Congressman-elect Marasigan, ano pong masasabi ninyo sa hamon ni Congresswoman Valderrama? Sisingilin niyo po bang ang akong papakasal siya sa inyo?" Nag-ingay ang mga tao. Ang iba ay tumawa, ang iba ay nag-abang. Nasa gilid si Celestina. Dumating ng tahimik upang formal na tanggapin ang resulta. Tila nakahanda na siyang mapahiya. Maputla ang mukha niya, ngunit matatag siyang nakatayo. Tumingin si Tadeo sa kanya. Saglit na bumalik sa isip niya ang gabi ng debate, ang tawanan ng tao, ang panunuya, ang lahat ng sakit na dulot ng kampanya. Madali sanang gumante. Madali sanang gabing biro si Celestina sa harap ng bayang minsang tumawa sa kanya. Ngunit hindi iyon ang klase ng panalong ipinangako niya. Humawak siya ng mahigpit sa mikropono at sinabi, "Ang eleksyon ay hindi sugal ng puso. Hindi premyo ang babae at hindi biro ang kasal. Hindi ko sisingilin si Congresswoman Valderrama sa pangakong binitawan niya dahil sa init ng politika. Ang sisingilin ko ay ang pananagutan ng lahat ng opisyal sa bayang ito. Ang gusto kong tuparin niya, hindi kasal, kundi ang pagtulong na mailabas ang katotohanan." Tumahimik ang plaza. Si Celestina ay napatingin sa kanya, tila hindi makapaniwala. Inaasahan niya ang panlalait, inaasahan niya ang paghihiginti. Pero ang ibinigay sa kanya ni Tadeo ay respeto. Isang bagay na kahit ang sariling pamilya niya ay bihirang ibigay kapag siya ay nagkakamali. Dahan-dahan siyang lumapit sa mikropono. Naghiyawan ng ilan, pero itinaas ni Tadeo ang kamay para patahimikin sila.
Huminga ng malalim si Celestina. Tinatanggap ko ang resulta ng eleksyon, sabi niya. Pigil ang bigat sa tinig. At sa mga nasabi ko sa kampanya, lalo na kay Ginoong Marasigan, humihingi ako ng paumanhin. Hindi perpekto ang paghingi niya ng tawad. May yabang pa ring naiiwan sa tindig niya. May sakit pa ring nakatago sa mata niya. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ng San Aurelio na isang Valderrama ay yumuko sa harap ng taong minamaliit nila. Sa likod ng entilada, napatingin si Maestra Isabel kay Tadeo. Anak, mas mahirap ang ginawa mo kaysa manalo. Ano po yun? Ang hindi gumante kahit may pagkakataon ka. Ngunit habang nagdiriwang ang bayan, hindi pa tapos ang tunay na laban. Sa di kalayuan, nakasakay sa itim na sasakyan si Caspian Valderrama. Pinagmamasdan ng plaza mula sa likod ng tinted na bintana. Hindi siya pumalakpak. Hindi siya ngumiti. Kinuha niya ang cellphone at may tinawagan. Talo na si Celestina. Pero hindi ibig sabihin panalo na ang janitor. Simulan niyo nang linisin ang mga dokumento at siguraduhin niyong hindi makakarating sa kanya tungkol sa minahan. Sa plaza, patuloy ang palakpakan. Hawak ni Tadeo ang kamay ng inang si Dorinda, habang si Nilo ay nakatayo sa tabi niya. Sa harap nila umaawit ang mga tao, umiiyak, nagtatawanan at nagyayakapan. Sa araw na iyon, nanalo ang isang janitor, pero sa likod ng tagumpay, nagsisimula palang mabuksan ang mga lihim na mas malalim kaysa sa eleksyon, mas madilim kaysa sa paninira, at mas masakit kaysa sa anumang pang-aapis na naranasan ni Tadeo noon. Pagkaraan ng ilang linggo mula nung deklarahan siyang panalo, hindi pa rin sanay si Tadeo sa tawag na Congressman-elect. Tuwing may bumabati sa kanya sa palengke, napapalingon pa rin siya. Narang bakang may ibang taong tinatawag. Sa loob ng munisipyo, ang dating pasilyong nililinis niya tuwing madaling araw ay ibang-iba na ang ramdam niyan. Noon dumadaan lang siya roon habang hawak ang map at timba. Ngayon, dumadaan siya habang may mga papeles sa kamay. May mga taong gustong kausapin siya at may mga dating opisyal na pilit ngumiti kahit halatang hindi matanggap ang nangyari. Sa unang araw ng transition meeting, suot ni Tadeo ang simpleng barong na hinirampa ni Jorvan Halili. Hindi mamahalin, hindi bago, pero malinis at planchado ni Aling Dorinda buong gabi. Pagpasok niya sa opisina ng distrito, saglit siyang tumigil sa pinto. Naalala niya kung ilang beses siyang pinagsabihan na huwag tumambay sa bahaging iyon dahil pang-opisyal lang daw yon. Sir Tadeo, tawag ni Maestra Isabel Fonte na ngayon ay tumutulong sa kanya bilang policy advisor. Ayos ka ba? Ngumiti siya ng mahina. Parang kahapon lang maestra ako ang nagtatapon ng basura sa labas ng kwartong ito. Ngayon, ikaw ang magtatapon ng bulok na sistema sa loob. Sagot nito. Hindi napigilan ni Tadeo ang mapangiti, ngunit naroon pa rin ang bigat. Hindi biro ang haharapin niya. Ang mga empleyado sa opisina ay karamihan tauhan pa rin ng dating administrasyon. Ang mga department head ay sanay sumunod sa utos ng mga Valderrama. Ang mga dokumento ay may nawawalang pahina, may kulang na pirma, at may mga kontratang tila sadyang itinago sa mga lugar na mahirap hanapin. Sa kanyang unang pagpupulong, kasama niya sina Maestra Isabel, Elka Miravales bilang Transparency Officer, Jorvan bilang Community Liaison, Dr. Sabina Alcaraz bilang Health Consultant, at Ompong Ragudo bilang Head ng Volunteer Security Coordination. Si Nilo ay naroon din, hindi bilang empleyado, kundi bilang taga-ayos ng volunteer files habang hinihintay ang pagbubukas ng klase. Unang gagawin natin, sabi ni Tadeo habang nakaharap sa maliit na whiteboard, ay hindi magpabango ng pangalan, hindi ribbon cutting, hindi tarpaulin. Uunahin natin ang audit ng pondo sa ospital, tulay, evacuation center, at land conversion sa pagsibol. Nagtaas ng kamay si Alka. May mga nawawalang file sa procurement office. Sabi ng source ko, may naglinis ng records noong gabi pagkatapos ng proclamation. Napatingin si Tadeo kay Ompong. Tumango si Ompong. May guard na nakakita ng van sa likod ng munisipyo. Hindi niya sinunan dahil natakot, pero tanda niya ang plate number. Hanapin natin siya, pero huwag pilitin kung natatakot. Protektahan muna natin. Habang nagsisimulang kumilos ang bagong grupo,
Lalong umiigting ang tensyon sa bahay ng mga Valderrama. Si Don Primitivo ay hindi na lumalabas sa publiko mula nang matalo ang anak. Si Caspian naman ay abala sa pakikipag-usap sa mga abogado, accountant at dating kasosyo. Ngunit si Celestina, na noon ay laging sigurado sa bawat hakbang, ay tila nawalan ng direksyon. Isang gabi, pumasok siya sa lumang study room ng ama. Doon niya nakita ang mga kahong puno ng papeles na minadaling itago ng sekretary ni Don Primitivo. Hindi niya sana bubuksan. Buong buhay niya, tinuruan siyang huwag magtanong sa pamilyang bumuhay sa kanya. Pero na matapos niyang matalo, matapos siyang respetuhin ni Tadeo sa harap ng bayang pwede sana siyang pagtawanan, may konsensyang ayaw na siyang patahinikin. Binuksan niya ang unang kahon. Mga kontrata iyon ng infrastructure projects. May perma niya sa ilang endorsement. May pangalan ng Valderrama Trading sa subcontracting documents. Sa una, inisip niya ang ordinaryong papeles lang. Ngunit nang makita niya ang pangalan ng San Aurelio District Hospital at ang halagang mas mataas kaysa sa alam niya, napaupo siya. Hindi ito ang briefing na ibinigay sa akin. Bulong niya. Kinuha niya ang isa pang folder. Nandoon ang lumang report tungkol sa minahang sa sitio Daplin, ang minahang pinangyarihan ng aksidenteng kumitil sa buhay ng ama ni Tadeo. May nakalagay na safety violations, tunnel instability, at recommendation for temporary closure. Ang petsa ng report ay 2 buwan bago namyari ang pagsabog. Sa ibaba, may pirma ng engineer at may note, for urgent action. Ngunit, sa kasunod na pahina, may sulat mula sa opisina ng kumpanya, operations may continue pending further internal review. Nang mabasa ni Celestina ang pangalan ng kumpanya, nang lamig ang buong katawan niya. Aurelio Mineral Development Corporation, isang kumpanyang konektado kay Caspian Valderrama. Biglong bumukas ang pinto. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Don Primitivo. Napahawak si Celestina sa folder. Papa, ano ito? Tiningnan ng ama ang hawak niya. Saglit itong tumahimik, pagkatapos ay humakbang palapit. Mga lumang dokumento, wala ka nang pakialam dyan. May namatay dito. Ang patay ni Tadeo kasama sa namatay. Maraming namamatay sa minahan. Delikado ang trabaho. Pero may warning, bakit nagpatuloy ang operasyon? Tumigas ang mukha ni Don Primitivo. Celestina, huwag mong hayaang gamitin ka ng guilt. Natalo ka na sa eleksyon, huwag mo nang pati pamilya mo ipatalo. Hindi nakasagot si Celestina, pero hindi na rin niya ibinalik ang folder. Nang gabing iyon, umalis siya sa mansyon dalang ilang kopya ng dokumento na katigalo sa ilalim ng shawl. Unang beses niyang naramdaman na ang bahay na kinalakhan niya ay hindi pala tahanan, kundi kulungan gawa sa apelido, takot at kasinungalingan. Kinabukasan, nagpadala siya ng mensahe kay Tadeo. Kailangan kitang makausap, tungkol sa minahan. Nang una, ayaw siyang harapin ni Tadeo. Nakaupo siya sa opisina, hawak ang cellphone, paulit-ulit binabasa ang mensahe. Sa tabi niya, inaayos ni Elka ang folders ng hospital procurement. Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Elka. Si Celestina, may alam daw siya tungkol sa minahan. Tumigil si Elka. Pupuntahan mo? Hindi ko alam. Baka pa ka na ito. Posible, pero paano kung hindi? Maya-maya, pumasok si Aling Dorinda dala ang baon niyang pagkain. Napansin itong tahimik ang anak. Anak, may problema? Ipinakita ni Tadeo ang mensahe. Nang mabasa iyon ni Dorinda, nanginig ang kamay niya. Ilang taon niyang pilit ibinaon sa dibdib ang pagkawala ni Elias. Gulit kahit matagal na ang panahon, sariwa pa rin ang sugat kapag nababanggit ang minahan. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Dorinda. Takot akong buksan ulit, Nay. Baka wala rin kaming mapala. Baka masaktan ka lang ulit. Hinawakan ni Dorinda ang kamay niya. Matagal na akong masakit, anak. Hindi dahil binubuksan ng sugat, kundi dahil hindi kailanman linis. Doon nagpasisya si Tadeo. Nagkita sila ni Celestina sa lumang silidaklatan ng San Aurelio College, kasama sina Maestra Isabel at Elka bilang saksi. Walang kamera, walang staff, walang brando, walang Valderrama guards.
Nang dumating si Celestina, simple lang mangsuot niya. Walang alahas, walang matapang na makeup, at halatang ilang gabi nang walang maayos na tulog. Inilapag niya ang folder sa mesa. Hindi ko alam noon. Una niyang sinabi. Tinignan siya ni Tadeo ng matalim. Iyan ba ang sasabihin mo sa pamilya ng mga namatay na hindi mo alam? Napayuko si Celestina. Hindi sapat iyon, alam ko. Pero totoo, marami akong pinirmahang endorsement na hindi ko binasa ng buo dahil naniwala ako sa ama ko, sa tiyo ko, sa sistema namin. Akala ko kapag Valderrama ang gumawa, tama. Kayo ang dahilan kung bakit huminto ako sa pag-aaral. Kayo ang dahilan kung bakit ang nanay ko nagtahi hanggang madaling araw para lang may makain kami. Kayo ang dahilan kung bakit lumaki si Nilo na litrato na lang ng tatay ang yakap. Namula ang mata ni Celestina. Wala akong karapatang humingi agad ng tawad, pero may karapatan kang malaman ang totoo. Binuksan ni Maestra Isabel ang folder. Isa-isa nilang binasa ang mga dokumento. May safety report, may internal memo, may pangalan ng engineer na nagrekomenda ng closure, may listahan ng mga manggagawang binigyan ng settlement, at sa pinakahuling pahina, may pangalan ng dating foreman, Ambrose Dackwell. Buhay pa ba siya? Tanong ni Elka. Hindi ko alam, sagot ni Celestina. Pero may address dito sa lumang payroll records sa bayan ng Salvacion. Hindi nagsalita si Tadeo. Nakatingin lang siya sa pangalan ni Ambrose. Sa loob niya, nag-aagawan ang galit at pag-asa. Galit dahil may ebidensyang matagal itinago. Pag-asa dahil baka, sa wakas, may makapagsabi kung ano talaga ang nangyari sa gabi ng pagsabog. Pagkalipas ng 3 araw, bumiyahe sina Tadeo, Elka, Ompong at Celestina papuntang Salvacion para kina si Ambrose. Ayaw sana ni Tadeo na isama si Celestina pero siya lang ang nakakakilala sa ilang pangalan sa dokumento. Habang nasa sasakyan, halos walang nagsasalita. Si Ompong ang nagmamaneho, si Elka ay hawak ang camera bag ngunit hindi nagre-record at si Celestina ay nakatingin sa palayan sa labas ng bintana. Tadeo, mahinang sabi ni Celestina matapos ang mahabang katahimikan. Noong sinabi ko noon sa debate na papakasalan kita kapag nanalo ka, alam kong napakababa ng tingin ko sa iyo. Ginawa kitang biro. Hindi siya nilingon ni Tadeo. Alam ko. Bakit hindi mo ako pinahiya nung nanalo ka? Dahil kung ginawa ko iyon, magiging katulad lang ako ng mga taong kinakalaban ko. Napayuko si Celestina. Mas mabuti kang tao kaysa sa akin. Hindi. Mas marami lang akong nawala kaya mas maingat ako sa pananakit ng iba. Hindi na nagsalita si Celestina, ngunit ang linyang iyon ay tumatak sa kanya. Nakita nila si Ambrose Dackwell sa isang maliit na bahay malapit sa ilog. Payat na ito, maputi na ang buhok at may pilay sa kanang paa. Nang marinig ang pangalang Valderrama, agad nitong sinara ang pinto. Ngunit nang sinabi ni Tadeo na anak siya ni Elias Marasigan, unti-unting bumukas ang pinto. Anak ka ni Elias? Nanginginig ang tanong ni Ambrose. Opo. Napaupo ang matanda, tila biglang bumalik ang bigat ng nakaraan. Mabuting tao ang tatay mo. Siya ang unang sumigaw na palabasin ang mga tao noong gabing iyon. Nanikip ang dibdib ni Tadeo. Ano po ang nangyari? Matagal bago nakasagot si Ambrose. Nanginginig ang kamay niya habang hinahawakan ng lumang rosaryo sa leeg. May bitak na ang tunnel. Alam ng management. Alam ng engineer. Alam ng opisina. Pinapirma kami sa logbook na safe pa raw ang area, pero hindi totoo. Nung araw na iyon, nagbabala si Elias. Sabi niya, kapag pinasok pa natin ng tao, may mamamatay. Pero may quota, may shipment, may kontrata, kaya pinasok pa rin kami. Napatakip ng mukha si Elka. Pagkatapos ng pagsabog, may mga lalaking dumating. Sinabihan kami na kung magsasalita kami, mawawalan ng kabuhayan ng pamilya namin. Binigyan ako ng pera. Tinanggap ko. Tinanggap ko dahil may sakit ang anak ko noon. Pero simula noon, araw-araw akong namatay ng hiya. Nakatayo si Tadeo,
hindi makagalaw. Buong buhay niyang hinanap ang sagot ngunit nang marinig niya, parang hindi rin niya kayang buhatin. Lumapit si Celestina kay Ambrose. Sino ang nag-utos na ituloy ang operasyon? Tumingi ng matanda sa kanya. Takot at galit ang halo sa mata. Ang tiyo mo, si Caspian Valderrama, at alam ng ama mo. Parang sinaksak si Celestina sa dibdib. Pagbalik nila sa San Aurelio, hindi agad nila inilabas ang testimonya. Pinagplanuhan nila ito ng maingat. Kailangan ng abogado, kailangan ng proteksyon para kay Ambrose, kailangan ng kopya ng dokumento sa ligtas na lugar. Sa loob ng ilang linggo, halos hindi natulog ang grupo ni Tadeo. Si Maestra Yuzabel ang nag-ayos ng kronolohiya. Si Elka ang nag-duplicate ng files. Si Ompong naman ang nagbantay sa bahay ni Ambrose nang palihim siyang dinala sa San Aurelio. Si Dr. Sabina naman ay nagbigay ng medical check-up sa matanda. Samantala, nagsimulang gumanti ang kampo ni Caspian Valderrama. May lumabas na balita na umano'y tumanggap si Tadeo ng illegal campaign donation. May peking resibo, may peking testigo. May mga commentator sa radyo na nagsasabing ginagamit lang ni Tadeo ang galit ng mahihirap para magkapangyarihan. Sa harap ng mga paratang, gustong sumugot agad ni Tadeo. Ngunit pinigilan siya ni Maestra Yuzabel. Hindi tayo lalaban sa putik gamit ang putik, sabi nito. Ilabas natin ang katotohanan ng buo. Dumating ang araw ng press conference. Ginawa ito sa lumang session hall ng munisipyo, ang parehang gusaling minsang nilinis ni Tadeo habang pinagtatawanan siya. Naroon ang media, mga residente, ilang abogado at mga dating empleyadong ngayon ay kinakabahan. Sa harap, nakaupo sina Tadeo, Celestina, Dr. Sabina, Ambrose, Elka at Maestra Yuzabel. Unang nagsalita si Tadeo. Hindi po ito tungkol sa paghihiganti. Ito po ay tungkol sa mga proyektong ninakaw, mga pasyenteng pinabayaan, mga lupaing ginamit sa Peking Development Project at may lumang report tungkol sa minahan sa Sitio Daplin na matagal nang itinago. Nang banggitin ang minahan, napahawak si Aling Dorinda sa dibdib. Naroon sila sa likod, katabi si Nilo. Lumapit si Tadeo sa ina ngunit umiling ito, parang sabihing kaya niya. Sumunod na nagsalita si Ambrose. Mahina ang boses niya, pero bawat salita ay parang bato sa dibdib ng mga nakikinig. Pinatahimik kami, sabi niya. Tinanggap ko ang pera at habang buhay kong pagsisisihan iyon. Pero hindi aksidente ang lahat. May nagbabala, may hindi nakinig, at namatay ang mabubuting tao, kasama si Elias Marasigan. Napaiyak si Dorinda. Yumakap si Nilo sa kanya. Si Tadeo naman ay napapikit, pinipigilan ang sariling gumuho sa harap ng lahat. Sa labas ng munisipyo, nagsimulang magtipo ng mga tao. Hindi sila nagsisigawan, hindi sila nagwawala. Tahimik silang naikinig sa loudspeaker, bit-bit ang mga kandila, larawan ng mga namatay sa minahan at mga papel ng reklamo na matagal na nilang hawak. Pagkatapos ng press conference, lumapit si Celestina kay Tadeo sa likod ng hall. Alam kong hindi nito mababawi ang nawala sa inyo. Hindi. Hindi talaga. Tumanggi siya. Tanggap ang bigat. Pero simula ito. Dagdag ni Tadeo, kung totoo ang sisi mo, huwag kang titigil kapag ikaw na ang sinaksak ng sarili mong pamilya. Tumingin si Celestina sa labas, kung saan naririnig ang pangalan ng mga biktima ng minahan na binabasa ng mga residente. Hindi na ako babalik sa dati, sabi niya. Sa gabing iyon, pinatawag ni Don Primitivo si Celestina sa mansyon. Ngulit hindi siya pumunta. Instead, naglabas siya ng formal na affidavit laban sa sariling pamilya. Si Caspian ay sinampahan ng reklamo kaugnay sa ghost projects at minahan's tragedy. Si Don Primitivo naman ay kisama sa investigasyon dahil sa pagtatago ng dokumento at paggamit ng impluensya upang patahimikin ang mga saksi.
Hindi pa tapos ang kaso, hindi pa tiyak ang hatol, hindi pa nawawala ang panganib. Ngulit sa unang pagkakataon, ang San Aurelio ay hindi na yumuyuko sa pangalan ng Valderrama. Sa dulo ng araw, bumalik si Tadeo sa lumang pasilyo ng munisipyo. Wala ng tao, tahimik na ang gusali. Sa isang sulok, nakita niya ang lumang mop na ginamit niya noon. Hindi niya alam kung bakit, pero kinuha niya iyon at dinala sa bago niyang opisina. Isinabit niya sa gilid ng pader. Pumasok si Nilo at napatingin. "Kuya, bakit mo nilagay diyan?" Hinaplos ni Tadeo ang kahoy na hawakan ng mop, puno ng gasgas at alaala. Para maalala ko, sabi niya, na kapag nakalimutan kong maglinis ng sarili kong konsensya, wala akong karapatang maglinis ng bayan. Sa labas ng bintana, unti-unting nagdidilim ang San Aurelio. Ngulit hindi na iyon ang dating dilim na puno ng takot. Sa bawat bahay, may usapang bago. Sa bawat barangay, may taong nagsisimulang magtanong. Sa bawat pamilyang nawalan, may munting pag-asang baka sa wakas, hindi na mabibili ang katahimikan. At sa gitna ng lahat, si Tadeo Marasigan, dating janitor, ngayon ay kinatawan ng bayan, ay nakatayo sa pagitan ng lumang sugat at bagong simula. Alam na ang tunay na paglilingkod ay hindi natatapos sa pagkapanalo, kundi nagsisimula sa sandaling pinili mong huwag matakot sa katotohanan. Lumipas ang 2 taon mula nang mabuksan sa publiko ang mga dokumentong nag-uugnay sa pamilya Valderrama sa ghost projects, nawawalang medical supplies, sa pilitang pagkuha ng lupa at sa matagal nang itinagong katotohanan tungkol sa trahedya sa minahan ng Sitio Daplin. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan pagkatapos ng press conference. Maraming gabi na hindi nakatulog si Tadeo. Maraming araw na kailangan niyang pumunta sa Maynila para magpasa ng dokumento, humarap sa hearing, makipag-usap sa mga investigador at protektahan ang mga saksing unti-unting lumalabas. Hindi gaya ng inaakala ng ilan, hindi biglang naging maayos ang San Aurelio pagkatapos niyang manalo. May mga lumang empleyado na ayos sumunod sa bagong sistema. May mga kontraktor na nagalit nang ipatigil ang mga kaduda-dudang kontrakta. May mga aliado ng Valderrama na nagkalat ng balitang hindi raw marunong mamahala si Tadeo dahil janitor lang ang pinanggalingan niya. May mga araw na halos mapagod siya sa dami ng batong ibinabato sa kanya. Ngunit sa bawat pagkakataon gusto niyang sumuko. Bumabalik siya sa palisilyo ng munisipyo kung saan nakasabit pa rin ang lumang mop. Hindi niya iyon itinago. Hindi niya iyon ikinahiya. Sa katotohanan, ginawa niya iyong paalala sa lahat ng pumapasok sa opisina niya na ang kapangyarihan ay hindi dapat nagtatakip ng dumi, kundi naglilinis nito. Isang umaga, habang nakatingin siya sa bintana ng kanyang opisina, pumasok si Maestra Isabel Fonte, dala ang makapal na folder. "Tadeo," sabi nito, "naaprubahan na ang final release para sa evacuation center." Napalingon siya. "Sigurado po." Tumanggo ang matandang guro, may munting ngiti sa labi. At walang dagdag na komisyon, walang paboritong kontraktor, live stream ng bidding. Pwede mong sabihin na sa unang pagkakataon natakot ang mga mandaraya dahil alam nilang may nakatingin. Naupo si Tadeo, tila nabunutan ng tinik. Ang evacuation center ng Barangay Pagsibol ang unang malaking proyektong natapos sa ilalim ng kanyang pamamahala. Hindi ito marangya, ngunit matibay, may maayos na palikuran, malinis na tubig, maliit na clinic room, kusina at lugar para sa mga bata at matanda tuwing may bagyo. Sa pagbubukas nito, walang malaking mukha ni Tadeo sa tarpaulin. Sa halip, nakasulat sa pader ang mga pangalan ng barangay volunteers na tumulong sa konsultasyon. "Congressman," sabi ni Remy Balagtas habang hawak ang ribbon para sa ribbon cutting, "ikaw dapat ang gumupit nito." Inaling si Tadeo. "Hindi ako ang unang binaha dito. Hindi ako ang unang natulog sa sahig ng eskwelahan tuwing may bagyo." Tinignan niya si Mang Leandro Umpad, ang matandang magsasakang ilang ulit ng muntik mawalan ng bahay sa baha. "Mang Leandro," sabi ni Tadeo, "kayo po." Napaiyak ang matanda habang hawak ang ribbon. "Sa edad kong ito, ngayon lang ako pinahawakan ng ganito. Dati pinapapila lang kami sa likod." "Ngayon po," sagot ni Tadeo, "kayo po ang nasa unahan."
Hindi iyon ang huling pagbabago sa San Aurelio. Sa District Hospital, si Doktora Sabina Alcaraz ang naging bagong direktor matapos mapatunayan na may sabwatan ng dating pamumuna sa pagkawala ng supplies. Hindi naging madali ang unang taon niya. Kulang ang nurse, sira ang ilang pasilidad at may mga supplier na ayaw makipagtulungan dahil nawalan sila ng dating under-the-table arrangement. Ngunit unti-unti nagbago ang itsura ng ospital. Dumating ang bagong oxygen tanks, naayos ang emergency room, nagkaroon ng malinaw na medicine inventory na pwedeng makita ng publiko. Ang mga pasyente na dati ay pinapabili ng lahat ng gamit ay unti-unting nabigyan ng serbisyong nararapat sa kanila. Isang hapon, dumalaw si Tadeo sa ospital na walang kasamang media. Nakita niya si Doktora Sabina sa hallway, pagod ngunit nakangiti. "Doktora," bati niya, "kumusta na?" "Pagod pa rin," sabi nito. "Pero ngayon kapag pagod ako, hindi dahil nakikipaglaban ako sa konsensya ko. Pagod ako dahil may ginagawa na talaga kami." Nakita ni Tadeo ang isang batang pasyente na nakahiga sa malinis na kama, may oxygen at katabi ang inang nagpapasalamat sa nurse. Napalunok siya. Naalala niya ang video noon ni Sabina, ang mga pasyente na nasa hallway, ang gamot na expired at ang mga mukha ng taong nawalan ng pag-asa. Hindi pa tapos. Sabi ni Sabina na tila nabasa ang iniisip niya. "Alam ko," sagot ni Tadeo, "pero kahit paano, nagsimula na." Sa kabilang dako, si Nilo Marasigan ay nakapagtapos ng education sa tulong ng scholarship program na binuksan ng opisina ni Tadeo para sa mga anak ng mga manggagawa, magsasaka, tindera at tricycle driver. Hindi ginamit ni Nilo ang apelyido ng kuya niya para makalusot. Pumila siya, nagsumite ng requirements at dumaan sa parehong proseso. Nung araw ng graduation niya, nakaupo si Aling Dorinda sa unahan. Suot ang simpleng bestida na siya mismo ang tumahi. Nang tawagin ang pangalan ni Nilo, hindi nito napigilang umiyak. "Elias," bulong niya habang nakatingin sa langit. "May guro na tayo." Pagkatapos ng seremonya, hinakap ni Nilo si Tadeo. "Kuya," sabi niya, "hindi ako aalis sa San Aurelio. Magtuturo ako sa Sitio Ilaya. Doon sa mga batang naglalakad ng 2 oras para lang makapasok." "Tiyak ka?" tanong ni Tadeo. "Mas malaki ang oportunidad mo sa siyudad." Ngumiti si Nilo. "Kung lahat ng may pagkakataong umalis ay aalis, sino ang maiiwan para sa mga batang tulad natin noon?" Napatingin si Tadeo sa kapatid. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay may bahagi ng pangarap ng ama nila ang natupad. Ngunit habang nagkakaroon ng pagbabago sa bayan, nagpapatuloy naman ang paglilitis laban kina Don Primitibo Valderrama, Caspian Valderrama at mga kasabwat nila. Ang korte ay puno sa bawat hearing. Naroon ang mga pamilya ng mga namatay sa minahan, ang mga magsasakang nawalan ng lupa, ang mga pasyenteng naapektuhan ng nawawalang medical supplies at mga mamamayang noon ay takot magsalita. Ang pinakamabigat na araw ay nang tumistigo si Ambrose Dacuel. Pumasok ang dating foreman na nakatungkod, mabagal ang hakbang, ngunit buo ang loob. Sa likod ng courtroom, nakaupo si Dorinda. Hawak ang panyo, sa tabi niya si Tadeo. Tahimik at matigas ang panga. Nasa kabilang bahagi naman si Celestina Valderrama. Walang kasamang kamilya, suot ang simpleng itim na blazer. "Ginoong Dacuel," tanong ng abogado, "may babala ba bago nangyari ang pagsabog sa minahan?" Huminga ng malalim si Ambrose. "Meron po. May report po na hindi naligtas ang tunnel. Alam po ito ng management. May rekomendasyong ipasara muna ang operasyon. Pero itinuloy pa rin dahil may hinahabol na shipment." "Sino po ang nagbigay ng utos?" Nanginginig ang labi ni Ambrose. Tumingin siya sa direksyon ni Caspian, na malamig lang ang mukha. "Si Ginoong Caspian Valderrama po ang nagpilit na ituloy. At alam po ito ni Don Primitibo." Nag-ingay ang courtroom. Pinukpok ng huwes ang mesa. Napapikit si Dorinda. Matagal niyang hinintay ang katotohanan, ngunit nang dumating ito, hindi pala ito nakapagpagaan agad. Masakit pa rin. Parang muling binuksan ang kabaong ni Elias. Pagkatapos ng hearing, lumabas si Dorinda sa hallway. Sinundan siya ni Tadeo. "Nay," mahinang tawag niya.
Hindi agad nagsalita si Dorinda. Nakatingin siya sa sahig, hawak ang panyo. Ala ko kapag nalaman ko ang totoo, gagaan ang dibdib ko. Pero masakit pa rin pala. Lumapit si Tadeo at yumakap. Hindi naman siguro nawawala ang sakit, sagot niya. Pero hindi na po natin kailangang dalhin mag-isa. Sa di kalayuan nakatayo si Celestina. Gusto niyang lumapit ngulit nag-aalangan siya. Nang makita siya ni Dorinda, saglit silang nagtitigan. Hindi iyong tingin ng galit na galit. Hindi rin iyong tingin ng kapatawaran. Iyon ay tingin ng isang inang nasaktan sa pamilyang kinabibilangan ng babaeng nasa harap niya. Dahan-dahang lumapit si Celestina. Aling Dorinda, sabi niya, halos pabulong. Alam kong walang sapat na sorry sa nangyari. Pero gusto ko pong malaman ninyo na hindi na ako titigil hanggat hindi lumalabas ang buong katotohanan. Matagal bago sumagot si Dorinda. Hindi ko pa kayang patawarin ang lahat, pero nakikita kong sinusubukan mong itama ang mali. Ipagpatuloy mo, hindi para sa akin, para sa mga pamilyang hindi na nakarinig ng sorry kailanman. Tumango si Celestina, luha-luha. Sa paglipas ng mga buwan, tuluyang nahatulan sina Caspian at ilang kasabwat sa kasong may kaugnayan sa anomalya sa proyekto at obstruction sa investigasyon ng minahan. Si Don Primitibo naman ay nahatulan sa ilang kasong paggamit ng impluwensya at pagtatago ng dokumento, habang nagpapatuloy pa ang ibang usapin sa mas mataas na hukuman. Hindi perpekto ang hustisya, hindi lahat ng may sala ay nakulong. May ilan pa rin ang nakaligtas sa teknikalidad. Ngulit sa San Aurelio, sapat na ang unang hatol para maputol ang paniniwalang hindi kailanman natitintag ang mga Valderrama. Nang lumabas ang desisyon ng gabing iyon, hindi nagdiwang si Tadeo ng magarbo. Pumunta siya sa sementeryo kasama si Dorinda at Nilo. Dala ang puting bulaklak para kay Elias. Sa harap ng puntod, lumuhod si Tadeo. Tay, sabi niya, hindi ko po naibalik ang buhay niyo. Pero sana kahit paano, naibalik namin ang pangalan niyo. Hindi kayo namatay dahil pabaya kayo. Namatay kayo dahil may mga taong mas pinili ang kita kaysa buhay. Tahimik si Dorinda habang hinahaplos ang lapida. Elias, bulong niya. Nakita mo ba ang anak mo? Hindi na siya iyong batang umiiyak sa tabi ng kabuong mo. Naging matatag siya. Pero sana, bantayan mo pa rin. Mabigat ang daan niya. Hindi nagsalita si Nilo. Naglagay lang siya ng maliit na chalk sa tabi ng bulaklak, simbolo ng pangarap niya magturo. Pangarap na itinanim sa kanya ng amang hindi na niya halos nakilala. Samantala, si Celestina ay unti-unting bumuo ng bagong buhay malayo sa yaman ng kanyang pamilya. Ibininta niya ang ilang alahas at ari-ari ang personal niyang pagmamay-ari upang punduhan ang Legal Aid Office para sa mga pamilyang nawalan ng lupa at manggagawang natatakot magsampa ng kaso. Hindi siya agad tinanggap ng lahat. May mga taong dumudura sa gilid kapag nakikita siya. May mga nagsasabing nagpaapabango lang siya ng pangalan. Hindi niya sila sinisisi. Isang araw, habang tumutulong siya sa isang matandang magsasaka na ayusin ang papeles ng lupa, dumuting si Tadeo. Abala ka, sabi niya. Ngumiti si Celestina ng mahina. Mas abala kaysa nung congresswoman ako. Noon, maraming tao sa paligid ko pero halos wala akong naririnig. Ngayon, kaunti lang kami rito, pero bawat boses tumatama. Tinignan ni Tadeo ang mga folder sa mesa. Mahirap magsimula ulit. Oo, sagot niya. Pero mas mahirap pala ang mabuhay sa kasinungalingang komportable. Tahimik silang dalawa. Sa pagitan nila ay naroon pa rin ang nakaraan. Ang pangiinsulto, ang debate, ang hamon na kasal, ang pamilyang nanakit, ang sugat ng minahan. Hindi iyon mawawala sa isang sorry, ngunit sa loob ng 2 taon, natutunan nilang ang pagpapatawad ay hindi kailangang minamadali. At ang pag-ibig, kung darating man, ay hindi dapat bunga ng talo o utang na loob. Dumating naman kay Tadeo ang panibagong tukso. Isang malaking national party ang nag-olok sa kanya ng suporta para sa mas mataas na posisyon. May pondo raw, may makinarya, may pagkakataong makilala sa buong bansa. Ngunit, may kapalit.
Kailangan niyang huwag ng banggain ng ilang malalaking negosyanteng konektado sa partido. Kailangan niyang maging praktikal. Sa meeting sa Maynila, mahinaong nakinig si Tadeo. Pagkatapos, tumayo siya. Maraming salamat po sa tiwala. Pero kung ang kapalit ng mas malaking posisyon ay mas maliit na konsensya, hindi ko po matatanggap. Pag-uwi niya sa San Aurelio, dumiretso siya sa opisina at tumingin sa lumang mop. Naroon pa rin ito, nakasabit, tahimik na paalala ng pinanggalingan niya. Hindi ka ba nanghihinayang? Tanong ni Maestra Isabel na naroon pala sa pintuan. Hindi sa oportunidad, oo. Pero mas manghihinayang ako kung isang araw, hindi ko na kayang tumingin sa sahig na minsan kong lininis. Lumipas pa ang 1 taon. Sa 3th anibersaryo ng pagkapanalo ni Tadeo, binuksan ang Marasigan Public Library and Civic Center. Itinayo sa dating abandonadong bodega ng munisipyo kung saan niya unang nakita ang mga tinatagong reklamo ng mamamayan. Hindi ito ipinangalan sa kanya dahil siya ang nag-utos. Ipinangalan ng konseho bilang pagkilala sa pamilyang minsang pinatahimik, ngunit hindi tuluyang pinatahimik. Sa loob ng library may reading area para sa mga bata, legal help desk tuwing Sabado, maliit na archive ng public documents at training room para sa mga kabataang gustong matuto tungkol sa budget, batas at karapatan ng mamamayan. Naroon sina Jorvan na ngayon ay leader ng Transport Cooperative, Remy, presidente ng Market Vendors Association, Elka, kinikilalang investigative journalist, Dr. Sabina, director ng hospital, Ompong, head ng Community Safety Volunteers, Mang Leandro na may hawak ng titulo ng lupang muntik mawala, Maestra Isabel na kahit mahina na ang tuhod ay matalas pa rin ng isip, at si Nilo, kasama ang mga batang estudyante dala niya mula sa Sitio Ilaya. Sa gitna ng seremonya, lumapit si Celestina kay Tadeo. Wala siyang dalang mikropono, wala ring kamera na nakatuon. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagsasalita para sa publiko. Nagsasalita siya para sa sarili. Tadeo, noong hinamon kita noon, ginawa kong biro ang kasal. Ginamit ko ang salitang iyon para maliitin ka. Matagal kong pinagsisihan iyon. Tumingin sa kanya si Tadeo. Matagal ko na rin hindi iniisip yon bilang sugat. Hindi ako narito para tuparin ang hamon. Dahil tama ka, hindi dapat premyo ang tao. Pero gusto kong itanong, hindi bilang dating kalaban mo, hindi bilang Valderrama, kundi bilang Celestina na natutong magsimula ulit, pwede ba akong manatili sa buhay mo? Hindi agad sumagot si Tadeo. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong minsan takot magsalita, sa inang natutong ngumiti muli, sa kapatid na nagtuturo na ngayon, sa bayang unti-unting gumagaling. Pagkatapos, bumalik ang tingin niya kay Celestina. Hindi dahil nanalo ako noon, hindi dahil may hamon, hindi dahil may utang kang loob. Kung mananatili ka dahil pareho nating pipiliin araw-araw na maging mas mabuting tao. Napaluha si Celestina. Ngumit-ngumiti siya. Iyon ang gusto kong matutunan habang kasama ka. Mula sa di kalayuan, nakangiting pinanood sila ni Dorinda. Hindi pa niya lubusang nakakalimutan ng lahat, ngunit nakita niya sa mga mata ng anak na hindi ito nagpapadala sa galit. Nakita niya ring ang babaeng minsang simbolo ng pang-aapi ay naging taong marunong yumuko, makinig at magbayad ng pagkakamali sa pamamagitan ng gawa, hindi salita. Sa huling bahagi ng programa, pinabasa ni Tadeo ang unang pahina ng lumang notebook niya sa isang batang estudyante. Ang nakasulat doon ay tunay na ulat ng bayan. Nang marinig iyon ng mga tao na puno ng katahimikan ng silid, tumayo si Tadeo at nagsalita. Ang notebook na ito, sabi niya, ay nagsimula sa mga reklamo ng mga taong hindi pinapakinggan. Ngayon, sana ang library na ito ang maging lugar kung saan walang reklamong itatapon, walang batang hahayaang mangarap mag-isa, at walang mahirap na sasabihang wala siyang karapatang magsalita. Pumalakpak ang mga tao. Hindi iyon palakpak para sa isang politiko lamang. Iyon ay palakpak para sa sarili nilang pagbangon.
Sa labas ng Civic Center, maliwanag ang hapon. Ang dating bayang tahimik sa takot ay puno na ngayon ng batang nagbabasa, matatandang nagtatanong ng karapatan, tindera at driver na nakikitagpulong, at mga opisyal na alam nang may mamamayang nagbabantay. Si Tadeo Marasigan, ang dating janitor na minsang pinagtawanan, ay hindi naging perpektong leader. Napapagod pa rin siya. Nagkakamali pa rin. May mga laban pa ring hindi niya agad na pananalunan. Ngunit hindi na siya nag-iisa. At sa San Aurelio, hindi na kailangang manggaling sa mayamang angkan para paniwalaang may kakayahang mamuno. Dahil minsan, ang taong matagal nang naglinis ng sahig ang siya palang unang makapapansin kung saan talaga nagsisimula ang dumi ng lipunan. Sa wakas, ang bayan ay hindi nahawak ng takot. Ang hustisya ay hindi man ganap, ngunit nagsimula. Ang pamilya Marasigan ay natutong ngumiti nang hindi ginagamit ang kapangyarihan. At si Tadeo, mula sa pagiging tagalinis ng munisipyo, ay naging tagapaglinis ng sistemang matagal nang pinabayaan. Hindi dahil ipinanganak siyang makapangyarihan, kundi dahil pinili niyang manatiling tapat kahit nasa kamay na niya ang kapangyarihan.